Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 170. Lumang Tipan, 1 Kings 6, 1 Kings 7 is the 1-22. Kaya inumpisahan itayo ni Solomon ang templo ni Yahweh. Ito ay nangyari sa ika-480 taon pagkatapos lumabas ng lupain ng Ehipto ang bayan ng Israel, sa ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon sa buong Israel, sa buwan ng Ziv, na ika-2 buwan. Ang templo na itinayo ni Haring Solomon para kay Yahweh ay may 60 cubit na haba, 20 cubit na lawak, at 30 cubit na taas. Ang portiko sa harapan ng pangunahing bulwagan ng templo ay 20 cubit ang haba, kasing lapad ng templo, at 10 cubit na lalim sa harapan ng templo. Para sa bahay gumawa siya ng bintana na may balangkas na mas makitid sa labas kaysa sa loob. Sa gilid ng mga pader ng pangunahing silid siya ay nagtayo ng mga silid sa paligid nito, sa paligid ng parehong panlabas na silid at panloob na silid. Siya ay nagtayo ng mga silid sa paligid ng lahat ng panig. Ang pinakamababang palapag ay 5 cubit ang lawak, ang gitna ay 6 na cubit ang lawak, at ang ikatlo ay 7 cubit ang lawak. Para sa labas gumawa siya ng ungos sa mga pader ng templo sa lahat ng paligid para ang mga biga ay hindi maaaring maisingit sa mga pader ng templo. Ang templo ay itinayo ng mga batong inihanda sa tibagan, walang martilyo, palakol, o anumang kagamitan gawa sa bakal ang narinig sa templo habang ito ay itinatayo. Sa timog na bahagi ng templo ay may pasukan sa ibabang palapag, at maaaring aakyat sa hagdan patungo sa gitnang palapag, at mula sa gitna patungo sa ikatlong palapag. Kaya itinayo ni Solomon ang templo at tinapos ito, binubungan niya ang templo sa pamamagitan ng mga biga at mga makakapal na tablang cedar. Itinayo niya ang mga silid sa gilid sa lungat sa panloob na mga silid ng templo, bawat panig ay 5 cubit ang taas, ito ay nakakabit sa templo sa pamamagitan ng bigang cedar. Ang salita ni Yahweh ay nakarating kay Solomon, nagsasabi, tungkol dito sa templo na iyong itinatayo, kung ikaw ay lalakad ayon sa aking mga alituntunin at gagawa ng katarungan, pananatilihin ang lahat ng aking kautusan at sumunod sa mga ito, pagtitibayin ko ang aking pangako sa iyo na aking ginawa kay David na iyong ama. Ako ay mananahan sa bayan ng Israel at hindi ko sila tatalikdan. Kaya itinayo ni Solomon ang templo at tinapos ito. Pagkatapos itinayo niya ang mga panloob na pader ng templo sa pamamagitan ng mga tablang cedar. Mula sa sahig ng templo hanggang sa kisame, tinakpan niya ang mga ito sa loob sa pamamagitan ng kahoy, at tinakpan niya ang sahig ng templo sa pamamagitan ng mga tablang cypress. Nagtayo siya ng 20 cubit sa likuran ng templo sa pamamagitan ng tablang cedar mula sa sahig hanggang sa kisame. Itinayo niya ang silid na ito para maging panloob na silid, ang kabanal-banalang lugar. Ang pangunahing bulwagan, na banal na lugar na nasa harap ng kabanal-banalang lugar, ay 40 cubit ang haba. May cedar sa loob ng templo, inukit sa hugis ng mga gourd at mga nakabukang bulaklak. Lahat ay cedar sa loob. Walang makikitang gawa sa bato doon. Ihihanda ni Solomon ang panloob na silid sa loob ng templo para ilagay doon ang arko ng tipan ni Yahweh. Ang panloob na silid ay 20 cubit ang haba, 20 cubit ang lapad, at 20 cubit ang taas. Nilatagan ni Solomon ang mga pader ng purong ginto at tinakpan ang altar ng cedar na kahoy. Nilatagan ni Solomon ang loob ng templo ng purong ginto. At nilagyan niya ng tanikalang ginto ang kabilang panig na harap ng panloob na silid, at nilatagan niya ng ginto ang harapan. Nilatagan niya ang buong panloob ng ginto hanggang ang lahat ng templo ay matapos. Nilatagan niya rin ng ginto ang buong altar na nabibilang sa panloob na silid. Gumawa si Solomon ng 2 kerubin na kahoy mula sa puno ng olibo, ang bawat isa ay 10 cubit ang taas. Ang isang pakpak ng unang kerubin ay 5 cubit ang haba at ang isa pang pakpak nito ay 5 cubit din ang haba. Kaya mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa kabilang dulo ng ikalawang pakpak ay mayroong 10 cubit ang agwat. Ang lapad ng pakpak ng isang kerubin ay mayroon din 10 cubit. Kapwa kerubin ay mayroon parehong sukat at hugis.
Ang taas ng isang kerubin ay 10 cubit at ganoon din ang isa pang kerubin. Inilagay ni Solomon ang mga kerubin sa pinakaloob na silid. Ang mga pakpak ng mga kerubin ay iniunat para ang pakpak ng isa ay madikit sa isang pader, at ang pakpak ng isa pang kerubin ay madikit sa isa pang pader. Ang kanilang mga pakpak ay nakadikit sa isa't isa sa gitna ng kabanal-banalang lugar. Nilatagan ni Solomon ang mga kerubin ng ginto. Inukitan niya ang lahat ng pader sa paligid ng templo ng mga hugis ng kerubin, mga puno ng palma, at mga nakabukang bulaklak, sa panlabas at panloob na mga silid. Nilatagan ni Solomon ng ginto ang sahig ng templo, sa panlabas at panloob na mga silid. Si Solomon ay nagpaggawa ng mga pintong gawa sa punong olibo para sa pasukan papunta sa panloob na silid. Ang hamba at mga poste ng pinto ay mayroon 5 bahagi na may mga puwang. Kaya nagpagawa siya ng 2 pinto na gawa sa puno ng olibo, at gumawa siya sa mga ito ng mga ukit ng kerubin, mga puno ng palma, at mga nakabukang bulaklak. Binalutan niya ang mga ito ng ginto, at kanyang ikinalat ang mga ginto sa kerubin at mga puno ng palma. Sa ganitong paraan, gumawa rin si Solomon para sa pasukan ng templo ng poste ng pinto na gawa sa puno ng olibo na mayroong 4 na bahagi na may mga puwang at 2 pinto gawa sa kahoy ng puno ng cypress. Ang 2 panel ng isang pinto ay natitiklop, at ang 2 panel ng isa pang pinto ay natitiklop. Inukitan niya ang mga ito ng mga kerubin, mga puno ng palma, at mga nakabukang bulaklak, at pantay niyang nilatagan ng ginto ang inukit na ginawa. Itinayo niya ang panloob na patio ng may 3 hanay ng mga tabas na bato at 1 hanay ng mga bigang cedar. Ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilatag sa ika-4 na taon, sa buwan ng Ziv. Sa ika-11 taon, sa buwan ng Bul, na ika-8 buwan, ang templo ay natapos sa lahat ng mga bahagi nito at umayon sa lahat ng mga detalye nito. Inabot ng 7 taon si Solomon para maitayo ang templo. Inabot ng 13 taon si Solomon para makapagtayo ng sarili niyang palasyo. Itinayo niya ang palasyo sa kagubatan ng Lebanon. Ang haba nito ay 100 cubit, ang lapad nito ay 50 cubit, at ang taas nito ay 30 cubit. Ang palasyo ay itinayo ng may 4 na hanay ng halijing cedar na may bigang cedar sa ibabaw ng mga poste. Ang bubong ay gawa sa cedar, ito ay binubungan ng higit sa 45 biga na nasa mga poste, 15 sa isang hanay. Doon ay may biga sa 3 hanay, at bawat bintana ay katapat ng isa pang bintana sa 3 pangkat. Lahat ng mga pinto at mga poste ay ginawang mga parisukat na may biga, at ang bintana ay may katapat na bintana sa 3 pangkat. Doon ay may isang bulwagan na 50 cubit ang haba at 30 cubit ang lapad, na may isang portiko sa harap at mga poste at isang bubong. Itinayo ni Solomon ang bulwagan ng trono kung saan siya maghuhukom, ang bulwagan ng katarungan. Ang bawat palapag ay nababalutan ng cedar. Ang tahanan ni Solomon kung saan siya maninirahan, sa ibang patio sa loob ng palasyo, ay katulad din ang disenyo. Siya rin ay nagtayo ng tahanang tulad nito para sa anak na babae ng paraon, na kanyang ginawang asawa. Ang mga gusaling ito ay pinalamutian ng mamahalin na batong natagpas, sinukat ng magi at hinati ng lag-ari at pinakinis sa lahat ng panig. Ang mga batong ito ay ginamit mula sa pundasyon hanggang sa mga bato sa itaas at sa labas din ng malaking patio. Ang pundasyon ay itinayo gamit ang napakalaki, mamahaling bato na 8 at 10 cubit ang haba. Nasa itaas ang mamahaling mga batong natagpas ng wasto sa sukat at mga bigang cedar. Ang malaking patio na nasa paligid ng palasyo ay may 3 hanay ng tinagpa na bato at 1 hanay ng bigang cedar tulad sa loob ng templo ni Yahweh at ng portiko ng templo. Pinasundo ni Haring Solomon si Hiram at dinala siya mula sa Tyro. Si Hiram ay anak na lalaki ng isang balo ng tribo ng Neftali, ang kanyang ama ay lalaking taga-Tyro, isang mahusay na manggagawa ng tanso. Si Hiram ay puno ng karunungan at kaalaman at kahusayan sa malaking gawain gamit ang tanso. Pumunta siya kay Haring Solomon para gumawa ng lahat ng kagamitan na yari sa tanso para sa hari.
Hinugis ni Hiram ang 2 poste ng tanso, bawat isa ay 18 cubit ang taas at 12 cubit ang palibot. Siya ay gumawa ng 2 kapitel ng makintab na tanso para ilagay sa taas ng poste. Ang taas ng bawat kapitel ay 5 siko. May mga mahahaba't makitid na mga metal na nilmabat at mga tinirintes na mga tanikala para sa mga kapitel na ginawang mga palamuti sa taas ng mga haligi. 7 sa bawat kapitel. Kaya si Hiram ay gumawa ng 2 hanay ng mga granada sa paligid ng bawat poste para palamutian ang kanilang mga kapitel. Ang mga kapitel sa itaas ng poste ng portiko ay may palamuti ng mga liryo, 4 na cubit ang taas. Kasama din ang kapitel sa 2 haligi, malapit sa kanilang tuktok, ay nakapalibot ang 200 nakahanay na granada. Kanyang itinayo ang mga poste sa portiko ng templo. Ang poste sa kanan ay pinangalan ng Jachan, at ang poste sa kaliwa ay Boaz. Sa itaas ng mga haligi ay mga palamuti tulad ng mga liryo. Ang paghuhugis ng mga haligi ay natapos sa ganitong paraan. Bagong tipan. Acts 13:13-41. Naglayag ngayon si Pablo at ang kanyang mga kaibigan mula Paphos at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit iniwan sila ni Juan at bumalik sa Jerusalem. Naglakbay si Pablo at ang kanyang mga kaibigan mula Perga at nakarating sa Antioquia ng Pisidia. Doon ay pumunta sila sa loob ng sinagoga sa araw ng pamamahinga at umupo. Nang matapos ang pagbabasa ng kautusan at ng mga propeta, nagbigay ang mga pinuno ng sinagoga ng mensahe sa kanila na sinasabi, "Mga kapatid, kung mayroon kayong mensahe ng pampalakas loob sa mga tao dito, sabihin ninyo ito." Kaya tumayo si Pablo at sumenyas sa pamamagitan ng kanyang kamay, sinabi niya, "Mga taga-Israel at kayo na gumagalang sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng mga taong ito sa Israel ang pumili sa ating mga ninuno at pinarami ang mga tao nang nanatili sila sa Ehipto, at sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay ay pinangunahan niya sila na makalabas mula dito. Sa halos 40 taon nagtiis siya na kasama nila sa ilang. Pagkatapos niyang wasakin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob niya sa ating mga tao ang kanilang lupain bilang pamana. Naganap ang lahat ng pangyayaring ito sa loob ng 450 taon. Matapos ang lahat ng bagay na ito, binigyan sila ng Diyos ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. Pagkatapos nito, humingi ang mga tao ng isang hari, kaya ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Si, isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin sa loob ng 40 taon. Nang matapos siyang alisin ng Diyos sa pagiging hari, hinirang niya si David upang maging kanilang hari. Sinabi ito ng Diyos tungkol kay David, "Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, isang lalaking malapit sa aking puso, gagawin niya ang lahat ng aking naisin." Mula sa kaapo-apuhan ng lalaking ito ay dinala ng Diyos sa Israel ang isang tagapagligtas na si Jesus, katulad ng kanyang ipinangakong gagawin. Nagsimula itong mangyari bago dumating si Jesus. Unang ipinahayag ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa lahat ng tao sa Israel. At nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya, "Sino ba ako sa akala ninyo? Ako ay hindi siya, ngunit makinig kayo, may isang darating na kasunod ko, hindi man lang ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang sandalyas." Mga kapatid, mga anak na mula sa lipi ni Abraham at ang mga kasama ninyo na sumasamba sa Diyos, ito ay para sa atin kaya ipinadala ang mensaheng ito tungkol sa kaligtasan. Para sa kanila na taga-Jerusalem, at sa kanilang mga pinuno, na hindi totoong nakakakilala sa Kanya, ni hindi talaga nila nauunawaan ang tinig ng mga propeta habang binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Kaya natupad nila ang mga mensahe ng mga propeta sa pamamagitan ng paghatol kay Jesus sa kamatayan. Kahit pa wala silang natagpuang dahilan upang patayin siya, hiniling nila kay Pilato na siya ay patayin. At nang natupad na nilang lahat ang mga bagay na isinulat tungkol sa kanya, siya ay kanilang ibinaba mula sa puno at inihiga sa isang libingan. Ngunit binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay.
Nakita siya sa loob ng maraming araw ng mga sumama sa kanya mula Galilea hanggang Jerusalem. Ang mga taong ito ang naging mga saksi niya ngayon sa mga tao. Kaya dala namin sa inyo ang magandang balita tungkol sa mga pangakong ibinigay sa ating mga ninuno. Iningatan ng Diyos ang mga pangakong ito sa atin na kanilang mga anak, na kung saan binuhay niya si Jesus mula sa mga patay. Ito din ang naisulat sa 2 awit, ikaw ang aking anak, at ngayon ako ay iyong magiging ama. Tungkol din naman sa katotohanang binuhay siya mula sa mga patay upang hindi mabulok ang kanyang katawan, nagsalita siya ng katulad nito, ipagkakaloob ko sa iyo ang banal at maasahang mga pagpapala ni David. Ito rin ay kung bakit niya sinabi sa iba pang awit, hindi mo pahihintulutan na makitang mabulok ang iyong nag-iisang banal. Nang matapos paglingkuran ni David ang kanyang sariling salinlahi sa mga nais ng Diyos, nakatulog siya, kasama ng kanyang mga ama, at nabulok, ngunit siya na binuhay ng Diyos ay hindi nabulok. Kaya dapat ninyo itong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito ay naipahahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan niya ang bawat isang mananampalataya ay pinawalang sala mula sa lahat ng bagay na hindi kayang maipawalang sala sa inyo sa kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo na hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapang-alipusta, at mamangha kayo at saka mamamatay sapagkat isasagawa ko ang gawain sa inyong mga araw, isang gawaing hindi ninyo paniniwalaan kailanman, kahit pa mayroong maghayag nito sa inyo. Mga awit, Psalm 75 is the 1-10. Ama naming nasa langit, habang kami ay nagmumuni-muni sa kahangahangang templo na itinayo sa unang mga hari, naalala namin ang kabanalan ng aming buhay bilang iyong tahanan. Tulad ng matapang na pagpapahayag ng unang iglesia ng iyong kaligtasan sa mga gawa, tulungan mo kaming ibahagi ang mabuting balita ng may kumpiyansa at paggalang. Naway tulad ng Psalmista, kilalanin namin na ang lahat ng karangalan ay sa iyo, at naway maging saksi ang aming buhay sa iyong katarungan at katwiran. Palakasin ang aming pananampalataya, gabayan ang aming mga gawa, at itanim sa amin ang diwa ng pasasalamat sa iyong mga kamanghamanghang gawain. Takpan mo kami ng iyong awa at biyaya. Amen.